that you, my God, will walk with me. Open up my eyes so I may see that you have made these ways for me. Open up my eyes so I may see that you, my God, will walk with me. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. And oh, what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Hallelujah, they are known to you. Amen. Tayo po ay pasamandaling nga tumayo para po sa ating pong confession of faith, ating pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na mayroon pong tamang pagkaunawa po sa ating pong binabasa. Wala nga pala tayo, no? Okay po, no? Sige po, no? Pwede po tayong sumunod, no, sa aking pong babanggitin. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead, ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, we come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa unang Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, beginning verse 13 hanggang verse 18. This is about the coming of the Lord. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Nakita na po. Ang mga nakita po ay sumigaw po ng Amen. Amen. Okay, basahin po natin to ng sagutan. Ako po sa verse 13, kayo po sa 14, at sa last verse po sa verse 18 ay sabay-sabay po tayo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so that also the sleeping Jesus will God bring with him. 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Altogether? Therefore, encourage each other with these words.
Tayo po'y pasamandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Patuloy mo nga itong pagpalain, Panginoon, ang gawain na ito sa lugar na ito at sa iyo namin tinataas, pinagkakatiwala ang pag-aaral na ito, Panginoon, ng iyong banal na salita at bigyan kami ng karunungan, ng illumination nga, Panginoon, na maunawaan namin ang mga talatang ito. Tanggapin mo ang aming papuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Wala po tayong monitor dito, pero meron po tayong monitor dito sa labas, no? Meron po dyan, no? Meron po dyan. Ayun. Kabila na lang kayo, wala. Sa front view, wala tayo. Sa front, wala tayo, no? Ganyan po talaga ang buhay. Kagabi, buhay po yung monitor natin. Ngayon po ay yumauna po. Yung mga namatay, ano pong ginagawa sa mga namamatay? Nililibing. Kapag namatay ang isang bagay, kapag wala na pong pakinabang, ito po ay itinatapon na, gina-junk shop, or yun nga, tinatapon, gina-junk shop, kasi wala na ngang silbi, kasi ito ay namatay na. Nawa, kapag tayo din ay namatay, hindi tayo kagaya ng mga gamit na ito na kapag nasira, i-junk na, itatapon na kasi wala nang pakinabang. Diyan po sa binasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, ito po yung paliwanag po ni Apostle Paul patungkol po sa nalapit po na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang title po sa oras po ito ating po pag-ninilayan is about a blessed hope of Jesus' return. A blessed hope of Jesus' return. Tayo po ba ay nagagalak, no, sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Actually, ito po ay continuation po nung nakaraang message about parousia. Ano yung ibig sabihin ng parousia? Arrival, presence, coming. Yung pagparito, yung presensya ng Diyos o yung kanyang muling pagbabalik, na yun po yung parousia na tinatawag. It's about a blessed hope of Jesus' return. Kaya nga, ang problema po ng mga taga-Thessalonica, una-una pa, hindi pa pala problema. Ito mga taga-Thessalonica, sila po ay mga namumuhay ng maayos. Sila po ay namumuhay ng tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Sumusunod po sila sa gawain. Sumusunod po sila sa utos po ng ating Panginoong Diyos. Sila po ay naglalakad ng tuwid, naglalakad ng tama sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa makatuwid, righteous living, Christian living. No, yun po yung makikita po dito po sa church sa Thessalonica. At dumating nga po yung isang pagkakataon sa kailang buhay na namatay yung kailang mga mahal sa buhay. Namatay yung mga magulang nila, yung mga lolo nila, mga lola nila, mga anak nila, na hindi pa dumadating si Lord. Kaya ang big question mark sa kanila, paano na yan? Paano na yung mga mahal namin sa buhay na namatay, na hindi inabutan ng pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo? Ano na mangyayari sa kailang mga kaluluwa? Ano na mangyayari sa kailang katawan? Nandun na sila nakalibing. Paano yun? Wala pa si Lord, namatay na sila. Paano sila? Yun ang concern po ng mga taga-Thessalonica. Paano na yung kanilang mga mahal sa buhay? No? Parang ano po ito, no? Ano ba yan? All Souls Day, no? Paano yung mga mahal namin sa buhay pag dumating si Lord? Wala na sila. Hindi sila makakasama. Sayang yung kailang paglilingkod. Sayang yung kailang pagiging matapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. No, may ganun din ba tayong kaisipan? Na paano na yung mga mahal natin sa buhay na namatay? Although, sinasabi ng Biblia sa Hebrews, kapag namatay ang isang tao, ang kasunod doon ay judgment. Kung ano yung naging buhay mo sa lupa, doon ka hatulan ng ating Panginoong Diyos. Doon ka i-judge kung ano yung naging buhay mo sa lupa.
wala ka ng pagkakataon na baguhin mo ang iyong destinasyon. Once na ikaw ay mamatay, wala ka ng control doon sa destination mo. Kaya tawag po din final destination na ang pupuntahan mo po noon. At dito po sa issue po sa Thessalonica, take note itong mga namatay nila mga mahal sa buhay, sila po yung mga matapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At iba rin naman po yung mga namatay ng makasalanan na walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Namatay ng hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Namatay na walang Kristo sa kanilang mga puso. Magkaibang senaryo din po yun. Magkaibang judgment po ang mangyayari po doon. At dito po, balik muna po tayo dito po sa 1 Thessalonian. It's about the blessed hope of Jesus' return. Kasi nga, yun ang kailang problema. Baka sabihin nyo, ay, may pagkakataon pa sabi ni Pastor, may pagkakataon pala yung mga patay na no? Ulitin ko po, once na namatay ang isang tao, that's the end. After that is judgment. Ang antay na lang po nila, antay ng mga namatay na yon, yung tinatawag na rapture na binabangkit po dito sa mga talata pong ito. Kapag ikaw po ay namatay, ulitin ko po, doon po tayo hahatulan kung ano yung naging pamumuhay po natin dito po sa lupa. Dalawa lang po, namuhay ka na may Kristo sa iyong puso o namuhay ka ng walang Kristo sa iyong puso. O kaya, hindi na po natin mababago ang ating pong destination once na tayo po ay mamatay. Pero habang tayo po ay nabubuhay, meron pa pong pag-asa. May pag-asa, kaya nga, blessed hope of Jesus' return. Kaya ang pag-asa po natin talaga ay dito sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Binabanggit po rito na malinaw po na sinasabi po ng banal na kasulatan na yung, ito po the coming of the Lord na binabanggit dito po sa 1 Thessalonian, this about for the believers. Bakit for the believers? Tingnan po natin, no? At malinaw din po na binabanggit dito po sa banal na kasulatan na yung muling pagparito ni Kristo, sabi, will be at two different times. Meron pong two phases na tinatawag. Kung sa South Korea, merong phase 1 and phase 2, dito po sa Bamboo Heights, hanggang phase 3, no? Yung second coming po or the coming of the Lord will be two different times. Una na yung tinatawag na rapture, yung for the believers or for the Christian, and yung kanyang muling pagparito, yung kanyang second coming about yung revelation, yung tinatawag na with the Christian or with the believers. Kaya pagparito ni Kristo, una ay for the Christian, pangalawa, yung kanyang muling pagparito, yung judgment day, hahatulan niya na po yung lahat, maging yung mga naiwan, yung mga tinatawag na gumagawa ng lawlessness, mga makasalanang tao, yung tinatawag na judgment day with the Christian. Kaya natin pong tatalakayin, natin pong pagninilayan, itong the coming of the Lord. Yung tinatawag na rapture po dito. Wala pong binabanggit na rapture sa Bible. Baka sabihin nyo, Pastor, wala namang sinabing rapture sa Bible. Wala po talaga rapture sa Bible. Pero ang salitang Bible, wala rin po sa Bible. Pero naniniwala po tayo sa Bible. Parang magulo ba? Totoo po, no, wala pong rapture na binabanggit po sa Bible, pero ito po yung ginawang terminology para po magkaroon po tayo ng isang pagkaunawa doon sa pangyayari. Yung tinatawag na will be caught up with them in the clouds o yung pagdagit na tinatawag. Sabi ni Apostle Paul, yung tinatawag na rapture, ito po yung tinatawag na caught up. Nakita na po ba kayo ng agila na dinadagit yung sisiw? Ganun po yung
inilalarawan po yung tinatawag na caught up. Na meron siyang Latin word na rapio, yung caught up po and harpazo naman po sa Greek. Harpazo sa Greek. Rapio sa Latin, kaya rapio, in Latin word, doon po yung tawag na, kaya nabuo yung tawag na rapture. Rapture. Ngayon, tignan po natin, ano ba yung problema po ng taga-Thessalonica at paano po ito in-address po ni Apostle Paul? Tayo po ba namumblema din sa mahal natin sa buhay na namatay na? Di ba tayo minsan nagtatanong, saan kaya mapupunta si nanay? Saan kaya mapupunta si lola? Saan kaya mapupunta si ano? Ang iba naman sinasabi, para lang ma-comfort kayo ng mga sarili, no? Ano nakalagay doon sa libingan, sa sementeryo? RIP, rest in peace. How sure you are na sila nga ay rest in peace at hindi sila nahihirapan doon sa tinatawag na impyerno o hindi sila mahihirapan doon sa impyerno, hindi sila maghihirap doon sa kailang kalalagyan. Kaya hindi po talaga tama yun, rest in peace. Kasi hindi mo talaga alam kung sila nga talaga po ay, as Tagalog yun? Sa Tagalog rest in peace. Sumalangit nawa. May karutong pa yun, ang kanyang kaluluwa. Sumalangit nawa. Tingnan po natin, yung sabi ni Apostle Paul na a blessed hope of Jesus' return. Ito yung comfort po ni Apostle Paul dito po sa mga namumublema sa mga taga-Thessalonica. Hindi na nga po sila nagtrabaho. Ang ginawa nila, nag-antay na lang kay Lord. Kasi sabi niya po, sabi, darating na raw si Lord. Di ba sinabi, more than 2,000 years ago, darating na si Lord. Pero hanggang ngayon, wala pa. Kaya yun naging problema ng mga taga-Thessalonica. Nag-antay na lang po sila. Kasi darating naman si Lord, bakit pa ako magtatrabaho? Darating naman pala si Lord, hindi, benta ko na lahat ng mga ari-arian ko. Kaya sabi niya po sa Paul, no, mali kayo, nagkakamali kayo. Kaya ang dami na naging tamad sa panahon po nila. Nag-antay na lang. Literal na nag-antay. Wala silang ginawa. Kaya sabi ni Apostle Paul, wag pakainin ng mga tamad. Kaya biblical din po talaga na wag pakainin ng mga tamad. Ngayon, tingnan po natin, yung blessed hope na sinasabi po ng Apostle Paul at sinasabi rin po ng banal na kasulatan patungkol po sa problema po dito po sa taga-Thessalonica. At baka ito rin problema din natin. Sa mga mahal natin sa buhay. No, hindi lamang po problema natin sa mga mahal sa buhay, maging problema po natin, tayo mga tao na nabubuhay ngayon. Baka ito'y problema din po natin. Sakaling mamatay tayo, saan tayo tutungo? Ngayon buhay tayo, may katiyakan ba tayo kung saan tayo patungo? Kung saan ka pupunta? May katiyakan ka ba? Pag sumakay ka ng jeep, ang karatula ay Malabon, I'm sure, sa Malabon ka talaga dadalhin. Pag sumakay ka na papuntang Manggahan, taga sa Manggahan ka pupunta. Alam mo at sigurado ka kasi ng karatula. Ngayon, sigurado po ba tayo kung saan tayo pupunta? Yung buhay po ba natin ay patungo sa kaharian ng Diyos? Or sa kabila, sa ilalim? A blessed hope of Jesus' return. No, yan po ay nakapalo po. No, yung pag-asa po yan dito po sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 13 and verse 14, this about, una po, the testimony of hope. The testimony of hope. Ito yung the belief, no? Na binabanggit po rito, sabi ni Apostle Paul, yung sabi ng banal na kasulatan, brothers, sama natin pati sisters. Brothers and sisters, baka sabihin nyo, ba't walang puro brothers na lang, walang mga sisters, no? Kasi pag sabi pong brothers, ang po nun ay pertaining po yun sa kabuuan na po yun, mga kapatiran. Ibig sabihin po ng brothers and sisters, no? Baka sabihin nyo, lagi yung disregard ng mga kababaihan, no? The brothers and sisters, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope.
to grieve like the rest of men who have no hope. Yung mga, di ba yung mga, pag umaattend tayo ng mga lamay o mga namamatayan, mapapasin niyo po yung atmosphere doon sa paligid. Kapag yung namatayan ay mahal na mahal nila yung kailang, yung namatay, mahal na mahal nila. O mahal nila sa buhay, anak, kapatid, magulang. Yung sobra nilang pagdadalamhati, makikita at mararamdaman mo yung pagtangis nila, yung pag-iyak nila, at hanggang sa doon sa ilibing, yung talagang humahagulgol, sumisigaw at sinasabi na, no, gusto pang sumama doon sa libingan, gustong isama doon. Yun yung po sinasabi doon na, who have no hope. Sila yung mga tao, pag namatay isang tao, para wala silang pag-asa na. Hindi po masama ang magdalamhati. Pero ang masama po magdalamhati ka na para wala ng pag-asa, para ito na yung end ng buhay mo, bagkus buhay ka pa. Kasi sabi ng Biblia, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe, this is the belief, we believe, verse 14, that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. One who has died believing in Jesus Christ has fallen asleep. One who has died believing in Jesus Christ has fallen asleep. Itong mga namatay na may Kristo sa kanilang puso, ito yung mga namatay na sumasampalataya kay Jesucristo, ito yung mga namatay na nagtiwala doon sa katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung sabi niya na we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Fallen asleep. Ito din po yung kataga na sinabi ni Jesus doon sa mga tao na pumunta kay Jesus upang sabihin sa kanya, Lord, yung kaibigan mo, namatay na. Sabi niya, no, hindi. Sabi niya, yes, fallen asleep. Sleep through Jesus. No? Who was dies as believers. Ito yung mga namatay na may pananampalataya kay Kristo. Sila yung mga taong tinatawag ni Jesus na fallen asleep. Hindi po soul sleep. Kasi ibig sabi, soul sleep. No, hindi po, no. Hindi po soul sleep, kundi fallen asleep. One was died believing in Jesus Christ has fallen asleep. Pangalawa po, our hope rests on our faith. Our hope rests on our faith in Jesus Christ. No, yung pag-asa po natin ay nakasalalay po sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi po sa alinmang mga bagay. No, doon po nakasalalay yung ating pag-asa dito po sa pananampalataya na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Our hope rests on our faith in Jesus Christ. Sila din po, itong mga taga-Thessalonica, sila po'y sumampalataya kay Jesus. Sumunod ng tama. Yun nga lang, inabutan nga lang sila ng kamatayan, kaya po'y naging naging concern kung paano na sila. Sa atin din, minsan, ang concern natin, yung mga bagay na hindi naman natin dapat problemahin. Ngayon, buhay tayo. Ito yung dapat problemahin natin. Ito dapat na pagtuunan natin ng pansin, yung ngayon. Hindi na po yung namatay, kasi namatay na po yan. That's the end. Pero mga taga-Thessalonica, yun po yung concern po nila. No, wala po silang problema sa kanilang pumumuhay kasi sila po ay matapat na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun po problema nila. Yung mga namatay nila yung mga mahal sa buhay na yumao na po. The testimony of hope. Pangatlo po,
Believe in the resurrection of Jesus Christ. Believe in the resurrection of Jesus Christ. Sabi po dyan, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Believe in the resurrection of Jesus Christ. Ito yung mga taong naniwala, sumampalataya, at na-witness yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. At ito po'y kailangan sinasampalatayahan. Kasi sa panahon po nila, marami mga grupo ang mga nagpapahayag na walang resurrection. Walang resurrection from the dead. Yan yung katuruan ng mga Saduceo. Wala. Kalokohan yan. Kabulaanan yan, yung muling pagkabuhay. Samantalang itong mga taga-Thessalonica, sila po'y matapat na sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. So dito po nakasentro yung Kristyanismo, dito po nakasentro ng ating pong doktrina, dito po sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kasi kung wala pong muling pagkabuhay, lahat ng ginagawa po natin to ay wala. Ano lang po to? Ang tawag nila, kahangalan. Kaya ito po yung pilit na pinabubulaanan ng ibang mga tao, pinabubulaan ng ibang mga grupo na walang muling pagkabuhay para ibagsak yung paniniwala at pananampalataya po ng Kristyanismo. But ito pong mga taga-Thessalonica, this their testimony of hope. They believe in the resurrection of Jesus Christ. At yan po yung sinasabi po ng Biblia, yan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan na si Jesucristo na ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Wala po siya doon sa libingan. Sabi ng anghel sa mga alagad niya pumunta ron, bakit nyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Ba't dito kayo naghahanap? Dito bang tamang lugar para hanapin yung mga buhay? This is the testimony of hope. Sabi po sa verse 13 and 14. Then, pangalawa po, sa verse 15 and 17, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Una po, the testimony of hope. Pangalawa, the clarification of hope. Dito po, ipinapaliwanag ni Apostle Paul at pinapaliwanag sa atin ng Biblia. Ito nga, mangyayari po sa muling pagparito po ni Kristo. Ano yung mangyayari? Paano mangyayari yan? Ano yung sabi mo, Apostle Paul, ano yung sabi mo patungkol sa muling pagparito ni Kristo? Verse 15, ito po yung tinatawag na the general statement about the coming of the Lord. And verse 16 to 17 is the detailed explanation po nito po nga verse 15. This the promise. Ito yung pangako ng ating Panginoong Diyos na mangyayari po sa hinaharap. How this shall take place? Sabi sa verse 15, by the word of God. Paano ito mangyayari? By the word of God. Hindi po ito sabi ng ibang mga tao, hindi ito po sabi ni pastor, hindi po sabi ito ng mga leaders, hindi po ito sabi ng ibang mga sekta, kundi ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. According to the Lord's own word. Kaya ito po ay credible, authoritative. Kaya mamaya umatin po kayo ng Theo class. Pag-aaralan po natin yan. No? By the word of God. Na dapat nating paniwalaan, dapat natin sampalatayaan. Kung ito'y sinabi lang na ibang tao, pwede natin paniwalaan, pwede ding hindi. Pero ito'y sinasabi ng banal na kasulatan, no? Wala tayong choice. Dahil ito yung katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. According to the Lord's own word, we tell you that we are still alive. The pious dead shall be raised. Or mga believers na namatay. The dead shall be raised. First. No?
The dead in Christ shall rise first, and clothed with immortality and incorruptible splendor. Sabi sa unang Korinto. Verse 16. Ano na yung mangyayari? Ito yung detailed explanation. For the Lord Himself will come down from heaven. Pero bago pa yan, sabi po sa verse 15b, we tell you that we who are still alive, na tayo mga nabubuhay, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Hindi tayo mauuna doon sa mga namatay. Ibig sabihin, may mauuna sa atin. Sino mga mauuna? Will certainly not precede those who have fallen asleep. Yung mga fallen asleep, ito yung mga namatay kay Kristo. Sila yung uunahin. Para sa atin, di ba? Yung mga senior, hindi po unang kukunin ni Lord, ha? Yung mga senior, sila yung mga una lagi sa pila. Sila yung mga priority. No? Sila yung may discount, libre sa sinihan. No? Hindi ko pa may enjoy yan. Baka ilang taon pa ba bago ko may enjoy yung sine? No? 6 years pa siguro bago ko may enjoy yung 20% tsaka wala ng pila. Merong mauuna po sa atin, sabi po rito, itong mga namatay kay Kristo. Sila yung mauuna bago yung mga buhay na dadatnan ng muling pagparito po ni Kristo. Naunawaan niyo po ba yon? Hindi po tayo mauuna, kundi mauuna muna yung mga the dead in Christ shall rise first. Siyempre po, no, dadamitan po yan. Tinatawag na with immortality and incorruptible body. Tinatawag na glorified body. Incorruptible. Hindi po yan mabubulok, hindi na po yan magkakasakit, hindi na po yan masisira, hindi na po yan makaramdam ng gutom, hindi na po yan makakaranas ng kapigatian, hindi na po yan makakaranas ng sakit. Kaya nga po, incorruptible. No, glorious body po yan. No, hindi po clear kung anong klaseng material po yan. No? Pero hindi po sinasabi po ng banal na kasulatan, clothed with immortality and incorruptible splendor. The dead in Christ shall rise first. No? Mauna muna po yung mga namatay. Kaya nga po, kung mauna yung mga, pagdating po ni Lord, pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, sabi, kukunin niya muna yung mga namatay. Tama po ba? Sa pagkakabasa po natin. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Kung mauna muna yung kunin ni Lord yung mga namatay, bago yung mga buhay na dadatnan ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, wala pa sila sa langit. Kung pagbabasayan po natin ito pong mga talata pong ito, hindi pa kinukuha. Dumating na ba si Lord? Yung first advent, dumating po yung kanyang kapanganakan. Pero kasi itong second advent, yung kanyang muling pagparito, nangyari na po ba? Hindi pa. Ibig sabihin, kung ito yung titignan po natin, wala pa sa langit itong mga namatay. Kaya ulitin ko po, mali rin po yung sinasabi ng happy birthday in heaven. Happy birthday, Papa! O happy birthday, Mama in heaven. Paano sila sa heaven? Hindi pa nga dumadating si Lord, hindi pa niya pa nga kinukuha yung kanyang mga pinili, hindi pa kinukuha yung kanyang mga mananampalataya o kanyang mga anak. The answer is that when Jesus returns, God will bring with Him those who have slept with Christ. Kaya wala pa po sila sa langit. Maliban lamang na pinangalanan na kunin ng ating Panginoong Diyos. Like Enoch. Sino pa yung mga hindi nakaranas ng kamatayan? Sila ay si Elijah. No, yun yung mga pinangalanan na talagang personal, no, na kinuha po
ni rapture ng ating Panginoong Diyos. Pero ito po in general, para po sa kalahatan, wala pa po talaga. Maliban doon sa pinangalan at personal po na kinuha po ng ating Panginoong Diyos. Then those who are alive, who are left, will be caught up. Dito namang pagkatapos ng mga nauna yung mga namatay, then ito mga buhay naman na dadatnan ng ating Panginoon Jesucristo, the living and the dead shall unite in a simultaneous greetings of the Lord. After that, we who are still alive and are left will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. So verse 17. The living, after passing through the wondrous change, united together with them, shall be caught away in the chariots of clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord forever. Sabi po sa verse 17. Maliwanag po, after that, pagkatapos kunin yung mga namatay, nauna mga kunin natin Panginoon Diyos, we were still alive. And our left will be caught up with them in the clouds with the Lord to meet the Lord in the air. Pagdagat dito sa mga namatay, susunod yung mga buhay, sabi to, imimit daw ni Lord doon sa ere o sa alapaap. Sabi po doon, no? Maliwanag po. Will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. Doon imimit ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, itong mga namatay at itong mga buhay. Tinatawag po yung rapture na tinatawag. Then those who are alive, who are left, will be caught up. So we will always be with the Lord forever. Pagkatapos po noon, pagka-meet doon sa mga namatay at mga buhay, and so we will be with the Lord forever, na makapiling po ng ating Panginoong Diyos. Yung mga tao po na yon na kanyang kinuha. Kaya doon din po mararanasan natin yung sabi mo kanina, pag namatay, di ba, judgment day. No? May dalawa pong judgment na mangyayari po sa tao. Isa sa mga believer at isa sa mga unbeliever. Separate judgment po yan. Pero same judgment, pero magkaiba po ng klase. Wala po pinagkaiba po yan sa lagi po nga metaphor na sinasabi ni Jesus about doon sa trigo at doon sa damo. Sa kambing at sa tupa. Magkaiba pong judgment po yan. Ano yung judgment dito sa Ano yung judgment dito sa trigo at saka dito sa tupa? Anong judgment sa kanila? Reward. Anong judgment po dito sa kambing at dito sa damo? Anong judgment nila? Wrath, death, destruction. No? Marami po yan. Kaya ang tawag po dito po sa judgment na gagawin po sa mga mananampalataya. Sa mananampalataya muna po tayo. Kaya pagka kinuha na po ni Lord itong kanyang mga anak, kanyang mga mananampalataya, doon po mararanasan ng bawat isa yung judgment ng ating Panginoon Diyos. Yung tinatawag na Bema judgment or the judgment seat of Christ. Yan po'y para lamang po sa mga mananampalataya. Hindi po kabilang po dyan ang mga unbeliever. Doon po naman po sa judgment naman po sa unbeliever, yung tinatawag na Great White Throne Judgment na tinatawag. Kaya minsan pag nabasa niyo po yan, pag nabasa niyo po yung Great White Throne Judgment, judgment po yan for unbelievers. Yun po sila po parurusana doon po sa impyerno. Yung sa judgment seat of Christ, yung judgment naman po doon ay ipapataw kung anong reward ang ibibigay naman po dito sa mga mananampalataya. Kaya yun po yun, no? Kaya mararanasan po natin doon yung Bema judgment or the judgment seat of Christ. Yes, tignan po natin ano po yung sequence po nito. Una po sabi, di ba, yung descending ng mga resurrected body. Then the translation, then the engagement, then the permanent association with our Lord Jesus Christ. Kaya kuha po sa atin, pagdagit po sa atin, sabi po, di ba?
we will be with the Lord forever, no? Kaya, mananatili muna po tayong kasama ng ating Panginoong Diyos doon sa kanyang kaharian. Then, yung tinatawag na second coming ng ating Panginoon Jesucristo, yung revelation, yung tutungtong na mismo yung paa niya sa lupa, yung huhusga niya na yung itong mundo pong ito. Yung literal po na bababa po siya sa lupa, ang tawag nga po doon ay the coming of the Lord with the believers, no? Kasi di ba sinama niya yung mga believers. Then pagbalik niya na para husga na yung sanlibutan, kasama niya yung army na tinatawag, kasama yung angels, yung elders na tinatawag, kasama po diyan yung mga mananampalataya. Kaya nga po yung muling pagparito ni Jesus ay two different times. Yung una po for the Christian or for the believers, yung tinatawag na rapture. O yung second coming, tinatawag with the believers na kasama niya yung mga mananampalataya na hahatol dito po sa kalupaan. No, kaya, yun po yung sinasabi po dito po. Kaya, maliwanag po dito, nasabi po sa verse 18, therefore, encourage each other with these words. This is the exhortation of hope, the comfort. Therefore, kaya conclusion, encourage each other with these words. Huwag kayong mangamba, huwag kayong magulbihana sa pangyayari sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi sila hindi sila mapapahamak. Doon po talaga narapat yung katagang RIP, no? Rest in peace, doon sa mga mananampalataya. Hindi mo pwede ilagay ang RIP sa mga taong gumagawa ng kasalanan dahil hindi po talaga mapapayapa ang kanilang mga kaluluwa. This is the comfort. Kaya nga, comfort one another with these words. Kaya nga, ano sabi sa verse 13? Brothers and sisters, we do not want you to be ignorant. Pag sa Tagalog, binasa niyo po yan, ayaw kong kayo mga maging ignorante o maging walang alam sa mangyayaring ito sa hinaharap sa inyong mga mahal sa buhay na mayapa. These promises give us hope for the present and the future. Una po, this is a word of comfort. The exhortation of hope. Una po, this is a word of comfort. Kaya maliwanag sabi ni Apostle Paul, encourage each other with these words. Ano yun with these words? Na sa pagbalik ni Jesucristo, sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos, ay kukunin niya yung kanyang mga anak, kukunin niya yung mga mananampalataya. At makasama niya, makasama tayo, o makasama itong mga mananampalataya ito ng ating Panginoong Diyos. We will be with the Lord forever. Walang katapusan na po yun. It's a word of comfort. At pangalawa po, the exhortation of hope. Rapture gives hope. Ito nga pagdagit sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang muling pagparito upang kunin niya yung kanyang mga anak, ito'y dapat na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil itong Kristo ito na namatay at ipinakita niya siya ay muling nabuhay, walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan, ganon din ang kanyang gagawin dito sa mga taong namatay, na mayapa. Nabibigyan niya rin ng panibagong buhay. No? Praise God. Kung tayo ay datnan, dumating yung ganitong araw, the coming of the Lord, nabuhay pa tayo. Praise God. Pero praise God din kung tayo man ay yumao na at sa kanyang muling pagparito. No? Naway, datnan niya tayong naglilingkod, patuloy na sumusunod sa kanyang kautusan. The exhortation of hope, pangatlo po, hindi lang po a word of comfort, rapture gives hope, kundi this was a great reunion with Christ. Sabi ko, this is pala, no? This is great reunion with Christ. Kasi gusto ko tapos na eh. No, reunion in eternity. Great reunion with Christ. Reunion in eternity. No, di ba tayo nasasabik po nun? Sino ito naka-attend na mga class reunion?
Ako parang ever since, parang wala nag-PPM sa akin na, "Oy, mag-class reunion naman tayo." Parang wala akong narinig sa grupo namin, sa school. Ewan ko ba, bakit sa Brent yata, hindi yata uso yung mga class reunion? Brent Street po. Brent Street. Kasi ano po, graduate po ako sa St. Monique sa Las Piñas po. Apo. St. Monique. Mga taga Las Piñas, alam po, kilalang school po yun. St. Monique. Apo. Brent Street po yun. Brent Street sa Las Piñas po yun. Ano po yun? Sa likod po ng St. Joseph School. Apo. Ano St. Monique? Ano po yun? St. Municipal. Las Piñas Municipal High School. Kaya St. Monique. No? Kung St. Andrew meron sa Parañaque, kami may St. Monique po kami. St. Andrew, di ba? Meron po. Great reunion with Christ. Meron po nga talagang grand reunion. Kaya dapat po talaga ito yung magbigay sa atin ng kagalakan sa muling pagparito po ni Kristo. Ito na po yung magiging katugunan, kasagutan, katuparan ng kaligtasan po na meron po tayo ngayon. Hindi pa po fulfilled yung ating salvation po ngayon. Although pinulfilled na po yan ni Jesucristo. Pero yung kaganapan po niyan, magiging buo lang po yan sa kanya po muling pagparito. Ang ating pong salvation ay doon po sa kalangitan. Hindi lamang po dito. Kaya this is a great reunion with Christ. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, therefore, encourage each other with these words. Magpalakasan kayo sa mga salitang ito na hindi mapapaano ang sino man na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi mapapasama, kundi mapapabuti ang kalagayan ng lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Kaya, nawa, sabi ni Apostol, maunawaan yung mga bagay na ito. Kaya wag kayong mag-alala na sa inyong mga mahal sa buhay. Kung sila ay sumampalataya kay Kristo, asahan ninyo na sila ay makakasama sa muling pagparito ni Kristo. At kung hindi naman, merong mapapasama at merong maiiwan. At nawa lahat po tayo ay mapasama, no? Doon sa muling pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo. This is the exhortation of hope. The comfort na ibinibigay po ni Apostle Paul, binibigay ng banal na kasulatan po sa bawat isa na hindi natin dapat katakutan ang muling pagparito ni Kristo. Matakot ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero sa atin po, ito ay kagalakan na makita at makapiling tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Excited na po ba kayo sa muling pagparito ni Kristo? Amen? Sinong gustong mauna? Yung mga senior natin gusto nang mauna. No? Hindi natin po alam. Kaya, ang kailangan lang po natin ay maghanda po tayo. Maghanda po tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. At kapag handa tayo, hindi po tayo mabibigla kasi napaghandaan natin. Kung yung bagyo nga, pinaghandaan natin, di ba? Kung yung mga tuition fee ng mga anak natin, pinaghandaan natin eh. Yung birthday nga natin, pinaghandaan natin eh. Dapat nga paghandaan natin, yung muling pagparito ni Kristo, na tayo maging handa, maging ready sa lahat ng oras. No? At yan po nawa ay tayo po ay nagkaroon po ng comfort dito po sa salita po ng ating Panginoong Diyos sa kanya po nga muling pagparito. At wala pong maiwan. Lahat po tayo nawa ay makasama doon po sa tinatawag na finals na makasama po tayo sa muling pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo. At tandaan po natin, hindi po mawawala ng kabuluhan yung mga ginagawa po natin ito. Hindi po mawawala ng kabuluhan yung mga pagpapagal po natin sa gawain para sa kaharian ni Kristo. Kahit yung simpleng bagay na ginagawa po natin para sa Diyos, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Maaaring sa tingin ng tao, maliit na bagay yan. Bagay sa tingin ng tao, walang nonsense yan. Pero, tandaan po natin, kung ang bagay na yan ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos, napakalaki po yan sa paningin ng Diyos. Hindi man yan, pangit man yan sa paningin ng tao, pero maganda po sa paningin ng Diyos. Much better.
Sa ating pong pagtatapos, sa ating pong conclusion, a blessed hope of Jesus' return for people who suffered, no, for the sake of the kingdom of God. A blessed hope of Jesus' return for people who suffered for the sake of the kingdom of God. And some perhaps had been persecuted and even martyred for the cause of Christ. Our hope as Christian is in the Lord Jesus Christ, and there is hope because of His resurrection. Our hope as Christian is in the Lord, and there is hope because of His resurrection. Nawa, tayo po ay napagpala ng salita po natin, Panginoon Diyos, patungkol po sa Kanyang muling pagparito. At nawa, tayo po mag-excited sa pagparito natin, Panginoon Jesucristo, at pagandaan po natin ang Kanyang muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let us pray. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Sa biyaya at habag mo na patuloy naming nararanasan. Salamat sa iyong mga salita. This is about a blessed hope for your return, for your coming. Salamat, Panginoon, sa comfort na ito. Ito ay pangako mo na tutuparin mo, na ikaw ay muling babalik at kukunin mo ang para sa iyo. Kukunin mo at isasama mo yung mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito. At nawa, bigyan nawa kami ng kaunawaan sa mga salitang ito. Na kami nga, Panginoon, ay magkaroon ng kagalakan sa iyong muling pagparito. Magkaroon kami ng kasiguruhan sa iyong muling pagbabalik. Nawa ay patuloy mo kaming datnan, Panginoon, na naglilingkod sa iyo ng tapat, namumuhay ng may kabanalan, at patuloy na isinasapamuhay ang katotohanan ng iyong banal na salita. Ihanda mo kami, Panginoon, sa iyong muling pagparito. Ihanda mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na pwede mangyari sa amin. At bigyan kami ng kalakasan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga struggle namin sa buhay. Mapagtagumpayan na naman ang persecutions na darating sa aming buhay. O maging mga tribulations na pwedeng dumating, Panginoon, dumaan sa aming buhay. Ihanda mo kami, Panginoon. At patuloy na ingatan kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Nagbibigay sa amin ng paalala, nagbibigay sa amin ng babala, at nagbibigay sa amin ng comfort kung ano mga mangyayari sa hinaharap. Kaya salamat, Panginoon, dahil tinutupad mo ang iyong mga pangako. Tunay nga na hindi nagkakamali at hindi nagbabago ang iyong mga salita. Ito'y patuloy namin pinangahawakan ng salita mo ay totoo. Lahat ng salita mo ay totoo at ito'y magkakatotoo sa hinaharap. Kaya patuloy namin itong pangahawakan. Patuloy namin itong sasampalatayahan na ikaw ay muling babalik. Isang araw kami haharap sa iyong hukuman. Kami ililitisin mo nang naaayon sa mga ginawa namin dito sa lupa. Nawa kami nga, Panginoon, ay makapamuhay ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. At bigyan niyo nga kami, Panginoon, ng kaunawaan kung paano nga dapat namin isapamuhay ang buhay na pinahiram mo sa bawat sa amin. Ang buhay na pinagkatiwala mo sa amin, may isabuhay namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong banal na salita. Ikaw ang makita sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Ay yung salita ang patuloy na mamutawi sa aming mga labi.
Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong banal na salita. At nawa ay patuloy mo kaming datnan na naglilingkod sa iyo ng tapat. Manatili kaming tapat sa iyong mga salita. Hindi man tapat ang mundo, ikaw ay mananatiling tapat. At nawa ay maging tapat din kami, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At patuloy nga kami nagagalak at patuloy na magagalak dahil sa iyong muling pagparito. Alam namin at kami naniniwala at sumasampalataya na isang araw ikaw ay muling babalik at kukunin mo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Salamat, Panginoon, sa pangakong ito na hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. Ikaw ay tapat mula pa sa buhay ni na Eva at Adan. Ikaw ay tapat maging sa buhay ni na Moses, ni na Abraham, at ng iba pang mga hari, Panginoon. Ikaw ay tapat sa kanilang mga buhay. At maging sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay nanatiling tapat. Tapat magpakailanman. Kaya ang salita mo ay mangyayari. Lahat ng salita mo ay magaganap sa iyong tamang oras. Kaya maging kagalakan nawa sa bawat sa amin na kami ay patuloy na mag-antay sa iyo. I-anticipate namin ang iyong muling pagparito. At makapamuhay kami, Panginoon, na para bagang mamaya ay darating ka na. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, at samahan kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya kung di mo kami gagabay at papatubayan. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala, itinataas ang buhay na ito, ang paglilingkod na ito, ang pagsamba namin ito. Nawa ito ay nakasentro lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapatid ko na idinako mo sa lugar na ito. Sa fellowship na ito, Panginoon. Lord, remember this day, Lord, sa mga pagpapagal ng mga kapatid kong ito. Sa mga sakripisyo na ginagawa niya sa iyo pong kaharian. Remember this day, Lord. At patuloy katagpuin din, Panginoon, ano man ang pangangailangan ng bawat isa. At sa iyo ko pinagkakatiwala ang pag-iingat, gabay, at patnubay sa iyong mga tunay na anak. Nawa, patuloy mong kalingain, palakasin, at patuloy na gabayan sa lahat ng oras ang mga kapatid kong ito. We thank you, Lord, sa iyong mga pangako na patuloy mo pinagkakaloob sa iyong mga anak. At patuloy namin itong pangahawakan na ikaw ay muling paparito, muling babalik upang muli kaming makasama sa iyong kaharian. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son
you.